Buti pa yung ibang tao na hindi ka mag-anak ni PBBM, minamahal siya. Nirerespeto siya. Pinagtatanggol siya. Ikaw, kapatid ka. Kapatid ka nga ba? Alam mo mga clear, kahit alam natin na lumaki siyang Marcos. Pero iisipin mo tuloy, hindi ka kadugo. Marami na nagsasabi niyan mga clear, pero syempre hindi naman tayo duda sa kanyang affiliation, sa kanyang relationship. Hindi naman question yan. Yung ugali lang. Na sarili mong kapatid, tinutuklaw mo. Ano to? Dahil sa politika? Dahil miyembro ka ng Team Itim? Pero the mere fact na kapatid mo yan, alam mo, sa totoo lang, yung mga taong hindi ka mag-anak ni Pangulong Marcos, nang gigigil sa'yo. Nakakagigil ka. Diba? Ang sarap mong, tinatawanan ka lang ng iba, pero nakakagigil kasi yung ugali mo. Hindi kasi ganyan ng mga Pilipino eh. Diba? Ang tunay na Pilipino, hindi naman ganyan. Kabastos. Diba? Imagine mo itong mga kaaliado niya, ito yung kinakampihan niya. Iniiyakan niya pa si dating Pangulong Duterte nung na-deliver or na-surrender sa ICC. Pero yung kapatid mo na nilalait dito, di mo man lang makomfort. Di mo mabahinto? Tatawanan mo pa talaga habang nagsasalita? Masaya ka pa habang nagsasalita si dating Pangulong Duterte, nilalait ang kapatid mo. Diba? Sige mga clear, pakinggan natin to. Ayan na, pinakita ko niyo na sa inyo. Fake itong video na to. Tapos fake na nga, gusto niyo bang patunayan? Oh. Anong kadesperadahan? Sobrang desperate. Si Senator Amy, bakit? Anong meron? Anong ganap? Diba? Mga ka-clear. Tayo, ako nga hindi ako kamag-anak ni PBBM eh. Pero, mga clear, alam ko, tignan ko itong take na to. Tinake up ko to eh. So this is, itong fake video na to, 1 year na to. Ako, wala pa akong 1 year sa palasyo eh, tanga. Tingnan natin yung date. Oh. This is July 22, 2024. Mga clear, wala pa ako sa palasyo niyan. Pero tinake up ko na to at pinagtanggol ko si Pangulong Marcos Jr. because ipinakitang fake. Ako na hindi ko kamag-anak. Ako na hindi ako taga-palasyo at that time. Na kaya ko ipagtanggol si PBBM. Diba? Lalo na nung nag-meltdown si Sara Duterte. Wala pa ako sa palasyo nun, pero pinagtatanggol ko ang Pangulo. Na ikaw, sarili mong kapatid, hindi mo makayang gawin? Ha, diba? Anong klase kang kapatid? Nakakahiya yan. Nakakahiya. Sagad na nakakahiya. Diba? Batid ko na nagdadrag siya. Nalaman ko at ng pamilya, nalaman ng pamilya, seryoso ito. Minsan, kami ng Presidential Guard at Metro Gompa ang naglilinis tuwing nagpa-party po sila. Ano daw? Siya? Siya daw naglilinis? Ulitin ko nga. Minsan, kami ng Presidential Guard at Metro Gompa. Ano daw? Metrocom? Gompa ang naglilinis. Metro Gompa ang naglilinis tuwing nagpa-party po sila. Ikaw? Maglilinis?
ka-clear, itong iiwan nating salita. Sabi nga nila, meron nag-text dito sa akin kanina. Talk is cheap. Botox is not. Diba? Ang tagal-tagal ng issue nito. Ni hindi ka kumikibo. Tandaan natin mga ka-clear. Nagnegatibo ang Pangulo sa drug test. Ulitin ko lang, although pinakita ko na sa inyo kanina, pero may papakita pa ako iba sa inyo. Kaya, Bongbong Marcos tested negative for cocaine in 2021. Si Vic Rodriguez pa ang nag-submit nito. At ito, mga ka-clear, during the Senate hearing, nung pinapakita dito si Jonathan Morales, tama, right? Jonathan Morales ba yun? Yung naging DDS na rin? Yung tungkol sa mga yung may punch holes na pre-operation report ng di umanong PIDEA, mga ka-clear. Sinabi ng taga St. Luke's, pinapunta sa hearing, mga ka-clear. Pinatutuhanan ng mga taga St. Luke's na negative po ang drug test ni PBBM. Diba? Nung nag-testify ang taga St. Luke's sa House, or rather sa Senate, may nagawa ba si Senator Bato? Wala. Pinatunayan ng mga doktor na negative. At yung test na yon ay totoong naganap. In-explain doon kung paano nila ang kinuhanan. No? Doon kung anong klase yung kinuha ba sa kanya, blood bar, what hindi ko alam, mga clear. Basta sinabi ng St. Luke's na ang prosesong ginawa nila ay naaayon sa medical procedure. Nung nagsalita ng negative ang mga taga St. Luke's, nasaan si Amy Marcos para pabulaanan ang sinasabi ng mga doktor? Mas mukhang magaling pa siya sa doktor. Diba? Pinakamasakit na sa isang ina, makita mo nag-aaway ang magkakapatid dahil lamang sa politika at kapangyarihan. Mahiya at maawa ka manang Amy sa ina mo. Mga ka-clear. Ito, may papakita ko sa inyo. Siguro alam nyo naman to, pero ito yung na-research ko lang naman. I will not really go into details kasi wala naman ako. I'm not privy. Ito yung nasa news lang, mga ka-clear. At research lang. Ferdinand Marcos Jr.'s kidney donation to his late father. Ito, sakripisyo to ng kapatid mo, si PBBM, para humaba ang buhay ng tatay nyo. Ba? Yan. Ha? Bongbong Marcos Jr., 1983, mga ka-clear, 1983, nag-donate. Then, the governor of Ilocos Norte made a profound professional sacrifice by donating one of his kidneys to his father. Former President Ferdinand E. Marcos Jr., this act of love and devotion came at a time when his father's health was deteriorating and a kidney transplant was urgently needed. Nagsakripisyo. Bongbong's decision to donate his kidney was not only a testament to his deep familial love, but also a reflection of the intense loyalty and dedication that characterized the Marcos family. Nandyan ka ba, Amy Marcos? Nandun ka ba sa intense loyalty and dedication that characterized the Marcos family? Bakit hindi makita yan sa'yo? Diba? The operation was reportedly performed at the Philippines National Kidney Foundation in Manila, and it was a significant event given the political climate of that time. Kaya ba ito, mga ka-clear, di ba yung dialysis ngayon, kidney yun dapat, di ba? Kaya siguro, mga ka-clear, isa sa advocacy ni Pangulo, di ba yung mga kidney ngayon, yung ta-transplant, wala nang payment to.
Dahil siguro sa naranasan ng kanyang ama. At siya yung nag-donate ng kidney. Diba? Parang si Lino Cayetano, nag-donate din. Pero at his age, 1983, mga kakli, 1983, nag-donate ng kidney. Oh, ito. Ito ang sabi ni Amy noon. Kita ko sa inyo, ha. Sana ba yan? Meron ditong news eh. Uy, nawala. Wait lang. Sinabi niya dito na masakit sa damdamin ng kanilang ina na habang inooperahan, habang inooperahan si senior, mga kaklir, parehong nasa hospital bed si junior at saka si senior. Ito, pakita ko sa inyo, mga kaklir. Nakalimutan mo na to, Amy Marcos. Oh. Congresswoman Amy Marcos said, "That was probably the worst day of my mother's life. Two of the people she loved the most were in the operating room." You know, na nag-donate ang kapatid mo ng kidney. So definitely, na nag-donate yan ng kidney, mga kaklir, 1983. Definitely, hindi to gumagamit, di ba? Bakit? Parang hindi naman basta-basta makakapag-donate pag ikaw ay cocaine user. Dapat healthy ka, di ba? So sabi ni PBBM, Bongbong in a TV interview said, "Yes, in 1983, he needed a kidney and I was a good match." Yan, no? Ferdinand Bongbong Marcos, Ilocos Norte governor, has admitted having donated one of his kidneys to his father, former, bakit naman may former? Okay, babasahin ko na rin, nandiyan dyan eh. Former dictator Ferdinand Marcos in 1983. Diba? Donated one of his kidneys. So ano bang requirement? Sino mga doktor dito? Paki naman guide kami. Diba? Dapat pag nagdo-donate ka ng iyong mga organs, dapat healthy ka. Especially kidney. Oh. Ang tanong, mga kaklir, diba? Kapag ka ba ikaw ay ito, may papakita na ako sa AI generated naman to. AI to. Tinanong ko lang, hindi ako doktor eh. A person who currently uses cocaine is generally not eligible to be a living kidney donor. So definitely, lumalabas 1983, hindi. Kasi nakapag-donate siya eh. Diba? Oh, now, after, diba? After, makakapag ano ka pa ba? Makakapag-drugs ka pa ba? Inanap ko rin to eh. Kung ikaw ay wala ka ng isa lang kidney mo. Kita? Hindi eh, mamamatay ka eh. Oh, tignan mo mga clear Tayo eh, nagre-research lang dito. Nakita naman natin na ano eh. Oh. Can one kidney person use illegal drugs? Oh. No. A person with only one kidney should not use illegal drugs. Illegal drugs are known to be nephrotoxic, damaging to the kidneys, and the risk of severe, potentially life-threatening kidney damage is significantly higher for individuals with pre-existing kidney conditions, including having reduced kidney capacity. Ano ba? Hindi ba? Alam naman niya yung kapatid niya, nag-donate ng kidney. Ano sabi na nag-text sa atin? Talk is cheap. Botox is not. Sige. Sa ginawa niya rito sa INC rally, may nagtanong sa akin, sino ba talaga ang nag-asal addict?